Good morning po or good afternoon na mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is August 9, 2026 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Philippine Heart Center. Dito yan sa may East Avenue, Quezon City po yan, Central Diliman, Quezon City. At dadalhin po natin sa may SM City Santa Mesa, sa may Magsaysay Boulevard, Doña Imelda Galas, Quezon City. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin siya natin disclaimer na po content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. At po ang pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at talakayan habang tayo papunta din yan sa ating pick-up area. Biglang yung nakaharap pala doon sa drainage, yung mga pipes nila na hindi naman natin magalaw dahil kailangan pa ng permit and everything else. Tapos merong mga drainage naman na may mga biga kasi yung mga overpass na ginawa doon sa areas namin, kailangan ng pundasyon, talagyan ng biga. Instead na dumaloy ng diretso yung tubig, kalahati lang or minsan 1/4 kami nilalalo yan para bago makaano kaya gusto tagal yung pag-extend ng tubig na. And at the same time, yun nga, yung mga basura, kailangan talagang kunin ng matindi at 24/7 na gamitin lahat. At tapos, meron din tayo mga IS, mga informal settlers na nandun pa rin sa mga creeks. Talagang malaki din sa pagmagdali ng tamang dali ng tubig. Pero Kong Brian, yung sinasabi mo kanina, dahil bumisita lang nga si Secretary Vince, yung mga amphibious na dredger at saka yung mga mobile water pumping station, yung ano nila, yung station, bali naka-stationary na ba dyan ngayon, yung dredger? Ang ginagamit nyo yung pag-sip ng mga basura? Yes, ginawa niya lang dyan pa rin, ganyan. Ganda muna yung mga dredger, saka yung dala rin yung mga mobile water pumping station. Habang hinihintay pa natin yung maglabas ng budget for this coming year, mag-augmentation to the Secretary para maayos yung drainage namin. So, kasi kami wala naman kami ngayon, wala kami ganun mga proyekto. So, umaasa talaga kami sa national. Continue straight at the first traffic light. Then, in 300 meters, turn right. Hindi naman sa proyekto na pag-compete para sa area ng Merville, Moonwalk, at saka yung area ng DFO sa Villanueva sa Point State. Ang sabi kasi itong area mo eh, Merville, Moonwalk, malaking subdivision ito. Malaking subdivision. Tapos yung tahanan, di ba? Oo, wala naman ibig sabihin na karoon ng preemptive evacuation sa mga residents niyan. Meron na. In fact, may mga sites na kami. Itakbo kasi ikot ako para magpinantulong sa mga kababayan natin. Pero ngayon, nagbigay na kami nagpa-feeding na kami doon sa mga evacuation areas namin. Dito sa BFO, sa Moonwalk, sa Marcelo Green, at sa compound, at saka doon sa Forte State sa San Antonio, at doon sa St. Noela naman, doon sa may area ng Merville, kung saan malapit dito sa Merville sa village. Congressman si Ariel Ross po ito. Sir, yung mga sir, mga post sa social media, no? I'm not sure if they are from your district, pero may mga complaints po yung ilang residents ng Parañaque na humingi ng rescue. Dumating naman daw po yung mga taga disaster office. In 100 meters, turn right. Then in 50 meters, you will arrive at your destination. Or yung ibang patulong para man lang masalba yung mga nagpa-rescue. What do you say about this, Kong? Yes, kinausap namin kanina sakto nung nag-meeting kami ni Secretary Vince with doon sa distrito namin, nandun din yung head ng Senro, si Mr. Bernie Amorao. So kinausap sa Secretary Vince na kinulap din siya doon sa sitwasyon kaya sa problema kasi LGU na yan di ba, yung equipment sa pag-purchase ng lahat para sa mga rescue operation. Dapat yung disaster risk management office na yung nag-handle yan. So sila na yung kinausap niya para to ensure na magkaroon naman ng mga equipment na mabili. And siguro, nakausapin ko din yung ating mayor at vice mayor to also look at yung kanilang other investment nila. Good afternoon po, Ma'am Bernice Rose. Regarding dito sa mga equipment na kailangan namin para sa ganitong
yung arriving in mga bakuna. 24 minutes at Kasi 3:04 importante din na p.m. malaman ng This taong route is bayan o toll-free. ikahandaan ng ating CCTV Turn right onto disaster East Avenue. office, diba? Para nang sa ganun, hindi na makalimutan sa sitwasyon na pwede namin makuha pagdating sa paghingi ng tulong, lalong-lalo na sa mga ganitong klaseng sakuna. So, siguro, I'll write the city council, I'll write the mayor para malaman natin yung sitwasyon ng In 400 meters, make a slight right onto Elliptical Road. available para sa ating mga taong bayan. Siyempre, dapat sa ganitong klaseng mga sakuna, hindi na tumulong. Kung kami nga rin, nagkasari pinagdaan ng tulong nila, una ng madaling araw ako, nagsasalit ko kami, yung aking engineering office. Kinukulit ko yung aking PE, at saka yung aking assistant district engineer, na puntahan yung mga areas pag tinetext ako ng mga kababayan. Kasi yung iba, bumaba na yung mga bahan nila, mawawato na madaling araw. Eh, Porneo, kamusta naman ang lagay ng panahon? Yung ibang lugar kasi mukhang bumuba na eh. Medyo mas parehari, no? Ay, pamaan, no? Medyo humupa na, nandun na lang sila sa mga areas, pero tuloy-tuloy yung ginagawa natin. In fact, yung mga mobile pumping stations natin ngayon, nakarating lang kaninang tanghali. Pinadiretso ko na sa isang area dito sa San Antonio, doon sa Pascual compound, kung saan ayaw talaga humupa yung tubig pa. So, nandun na yung pumping station natin at speak. Nagpapump na sila ng mga tubig palabas ng compound para lang sa ganun makapagpunta na naman yung mga normal yung ating mga kababayan sa kanilang lugar. Okay. Sige. Partner, meron ka lang? Tanong kay Kong? Okay. Maraming salamat ko. Maraming salamat, Kong, ha? At, Maraming salamat lagi sa pagkakataong ibigay mo sa amin para ma-isang kami. Kami naman dito sa Congreso sa National Government, patuloy yung coordination namin doon sa National Government Agency para ma-ensure. Pero doon sa tanong ni Ariel, siguraduhin ko Ariel na makabalik ako sa iyo ng sagot doon sa ginagawa naman ng local government doon sa mga efforts na pagdating doon sa government. Kasi talagang ako din, kahit ako napag-abag ako doon. Maraming mga kababayan mo marami na na yung kaibigan niyan, Kong Brian, ng mga taga, Paranaque. Kaya, siyempre, may access tayo sa mga nagpapadala sa atin. Kaya, pinoward ko na sa iyo. Di ba? oo, ako, alam mo naman ako dati, talagang naunandens ako nung pinuha ko itong responsibility na alam ko gagawin ko. Kaya lahat ng pwede kong magawa para sa mga kababayan ko, ginagawa ko rin para makapag-effort tayo at least sa mga proyekto na long-term natin para sa budget, diba? Para lang sa ganun, maayos na yung problema natin. Nasusunod niyo ba yung ordinansa niyo dyan sa mga nagtatapo ng basura na dapat ano ba yan, binibigyan pa ng multa talaga na namumultahan kung wala ay second offender or third? Ako, siguro magdaan na talaga ako ng umulat na ako sa City Council para magkaroon na sila ng resolusyon. Kasi kung hindi, pag hindi sila dapat gawin, malamang ako nag-i-campaign naman ako sa ating mga kababayan, pero kung kulang yan, Disiplina eh. wala kami sa Kongreso mag-usap para pakinggan nila ako eh. Sige. Sige, Kong. Basta balitaan tayo. At saka kung meron ka mga bagong you let us know, padala ka video, ha? Salamat. Salamat. Papadala ko sa'yo. Okay, thank you. Salamat, Dani. Salamat, Ariel. Thank you, Kong. Okay, yan ang si Congressman Brian Yamswan. Siya ang Paranaque 2nd District Congressman. Partner, pala natin yung mga lugar na walang pasok. Talaga, solusyon na. Okay. For Ano yun, tomorrow. confirm na? Confirm na po. Ano to? Okay, okay. Partial. Ito, ha? Partial and official. Ayan po. Wala pong pasok in all levels, public and private schools, pati po government offices sa Abra. Sa Abra po. Gayon din po sa may walang pasok, Pangasinan at Dagupan City. Kaya po walang pasok sa school at wala rin pasok sa government office. Sa Bulacan naman walang pasok in all levels, public and private. Gayon din sa Benguet at sa Lemony, Batangas. Sa Marikina po suspendido ang lahat ng antas, public and private bukas. Nueva Ecija din, all levels, public and private. At maging sa may Santo Domingo, sa Ilocos Sur. Kanina na-report na po ni Robert Mano at Tracy Rutao na wala nang pasok sa Pampanga. Ayan po. So baka mamaya po ay may mga dadagdag pang mga lugar na walang pasok para bukas, Monday, August 10. Okay, para ulitin ko lang, yung Abra at saka yung Benguet, ay di, Pangasinan, and Dagupan City. pati government offices. Yes, yes po yung walang pasok. Okay, so para malinaw ko sa ating mga viewers, so patuloy pa rin kami sa aming special coverage nitong alerto sa Habagat. Mag-break lang ko kami, wag ko kayo alis, tuloy-tuloy ang ating special coverage dito sa Habagat.
straight in this traffic light. Pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Sean Abby, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Alamin mo, kasama sila Sandro Ochoa at Maan Makatagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. May tutupon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, ang team na naghahatid ng serbisyong sigurado sa araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Perez, Attorney Noel Beltrado at Liza Aquino at John Abby Perez. Continue straight in this traffic Mula light. alauna hanggang alas 4 ng hapon at DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. DZMM Radyo Patrol. Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage. Okay, balik po tayo dito sa Alerto sa Habagat, ang DZMM Special Coverage. Ako po si Danny Buenape, kasama pa rin ho si Ariel Rojas. At syempre, tuloy-tuloy ang ating mga pagkuha ng field reports sa iba't ibang lugar. At ano bang tingin mo, Ariel, ito pong Marikina, should we be worried about silent alarm na raw level? Lagpas na 17, we can actually show it. 171, ano yung latest? Kasi kanina, kausap ko kasi, kinakwento ko sa kanila. Kanina kausap ko lang ng mga 8:30 in the morning si Mayor Mangeloro ng Marikina. First alarm level pa lang. Ngayon, pinapakita na lang ngayon. Continue straight on the first traffic light. Then at the second traffic light, Ang turn problema left. pag yung ulan kasi bumagsak sa bundok. Oo. So pag bumagsak sa bundok, syempre it will take some time bago bumaba downstream. Oo. And syempre mag-iibon pa yun, baka may iba pang tributaries na pinagalingan ng tubig. So tuloy-tuloy pa siguro yung pagbaba ng tubig. Kaya pwedeng tumaas pa ito, but we'll wait and see. Ang maganda naman sa Marikina, no, na-train na yung mga citizens doon, yung mga residente. They know what to do, even yung barangay, no, nakapag-second alarm, talagang ano na, pag-third alarm rather, forced evacuation na. So, at Hindi na, meron na silang ginawa mga preemptive na mga evacuation. Opo. So, ibig sabihin, ano pa rin yun, di ba? Inaano na nila, Ginagawa talaga inahanda na nila. Kasi yung mga perennial na mga binaban, Matumana, at saka yung, di ba, yung Provident Village, di ba? Ngayon daw, wala namang pagbaha. Buti na lang, yung kanina. Sabi nila, partner, na nakatulong yung laging pag-dredge sa Marikina River kasi lumalalim yung ilog. So, mas maraming volume ang kayang dalhin nung ilog. Pero sabi mo, pag bumaba na yung, kasi syempre, may mga mountainous area di ba? Ang Marikina. Saka Rizal. Rizal at saka Antipolo, di ba? Yan ang mga malapit sa Marikina. So, posibleng, pag hindi umupa, posibleng aabot na naman dyan sa critical Pwede umabot ng third alarm. Okay. Kasi syempre, umulan pa rin naman sa taas ng bundok ngayon eh. Sa mga ibang areas, let's say, bakit gano'n? Ay, kala ko ba, na ano na rin nila, na-dredge nila mabuti kung Araneta Avenue. Kanina, may video na naman kayo. Si Bert dito nag-report. Ba't gano'n? Ano ba, kala ko, gumagana na rin yung 73 na mga public station ng MMDA. Alam mo, problema, hindi lang siguro dredging, no? Yung kanina sinabi nyo ni Kong Yaswan, yung basura, and meron pang other forms of obstruction. Kasi may mga construction pang ginagawa. Diba, kung sa semento, pag tumigas, obstruction yun. Tama. Diba? So, sa dami po lang, di ba ginawa ko yung skyway, yung mga parte ng mga dala ng tubig na tumigas na yung semento and medyo mahirap yung alisin, no? Apart from that, let's say nalinas nila yun, may mga sa unahan pa ng waterways, may mga obstruction pa dyan
one form or another, and then yung basura pa. So it's a combination of all these things. Pero di ba dapat ano yun? Sino mo may responsibilidad doon? Di ba dapat Dapat may LDA, tsaka dapat LGU. Oo. Kasi dapat supposedly may segregation ng waste material sa ating mga bahay. At kung susunod talaga po ang segregation, at even yung pagsunod sa pagtapon ng basura ng maayos, wala dapat na mga plastic na, di ba, sa ating mga creeks. Kasi dapat nasa basurahan yun, na kinukolekta ng city hall. Pero kasi, katulad ko, nag-learn ako kami nila Peter, lahat kami dyan dumadaan, di ba? So meron kami MRT7, ongoing yung construction doon. Yung may sinasabi mo, yung mga waste materials na medyo tumigas, hindi na nababantayan, pwedeng Opo, yung mga kanal, partner. And even yung mga, minsan di ba, nakatayo sila ng mga scaffolding, yung mga ano ba, tawag doon sa kapilya. Pwedeng makakuha ng clogging. Nag-construct doon sa flow ng tubig. Yes. Kasi minsan, di ba, isang dahon lang kaya mag-cause ng construction. Yung mga puno-puno. So, yun yung kaya nating tignan. And pinakita rin natin ng UP NOAA, no? May bahagi ng Commonwealth, nadaanan talaga siya ng tubig. So kapag marami ang hose ng ulan, talagang babahain siya kasi doon dadaan yung tubig. Papunta sa creek, palabas ng Manila Bay. Kaya nga yun, di ba, meron mga, let's say, tulo-tulo sa bahay mo kasi talaga naghahanap ng dadaluyan ng tubig di ba? Kaya minsan pinipinpoint mo kung saan kaya nanggagaling ito. Kasi inano mo na yung gutter, lahat, nilagyan mo sealant, everything. Pag binalik actually natin yan sa flood control, ang baha kasi dapat ay hindi kinokontrol. Dapat ginaguide yung baha papunta sa lugar, sa ilog. Saan sila? Sa dagat, Hindi siya dapat hinaharangan. Kaso... paano? Katulad niya, sabi kanina ni Chairman Artes, yung mga creeks daw talaga nag-overflow na dahil sa sobrang dami ng ulan. At saka yung baha nga, nakapag-aggravate pa. Totoo naman, sobrang dami po nung minus na ulan. Okay, pasok lang natin meron lang tayong report mula sa ating kasama dyan sa, si Christian Desores, may update lang. Kasi meron siyang nakapanayam kanina na taga Vista Verde sa Rizal. Sabi pala ni Sir Peter, kaugnay ng paghahapaw sa creek doon. Kaya yan, i-update ko sa Desores. Magandang hapon, Ariel at Kali. Tama kayo na dito ako sa may Vista Verde sa Kaisa Rizal. Sa mga nanonood sa atin sa GMM Teleradio, makikita ninyo yung mataas na tubig na baha. Dito pala nangyayang sa bungad dito sa entrance ng village. Kung ako'y mapapagod sa may mismong kalsada, gusto nito nga ng hanggang bukod. Pero ay doon sa mga residente, kapag pumasok ang hanggang doon sa loob ng mga kalsada at mga nakahit sa loob ng village, ay abot na hanggang Taiwan. Dahil nga tama ang Ariel, ang sinabi ng mga residente dito, yung creek dito sa loob ng village ay umapaw na. Kaya yung mga kalsada dito sa loob ng village ay umabot na lang hanggang Taiwan. Sa ngayon naman ay meron daw supply ng kuryente dito sa loob ng village at wala namang naging problema yung ilang mga residente. May ilang mga nakausap ako dito kanina ng mga residente. Ayon sa kanila, nakatulong yung na nilagay dito sa loob ng village para kahit papaano ay mabilis na umaba yung tubig. Pero kung parang kagabi, pati ngayong araw, ay halos walang pagbabago yung taas na level ng tubig dito dahil tuloy-tuloy pa rin yung pagtubos ng malakas na ulan. Sa ngayon, sa tumila lamang yung ulan dito, medyo sumisikat ng araw, pero kapag na-i-umeri kanina ay muli na umubos yung malakas na ulan na may kasamang hangin. Ayon sa mga pwede dito, itong village, mula kahapon ay may mga rescue trucks na nagpupunta dito. May ilang mga residente na yung inilikas pumunta sa mga evacuation center. Unfortunately, hindi lahat ng mga residente dito ay lumikas at may mga ilan pa akong mga nakausap kanina dito na uuwi pa rin sa kanilang mga bahay para mabantayan yung kanilang mga gamit at yung kanilang mga property. Meron dito sa mga hindi naglalakad ng mga residente para ligtas sila makauwi ay sasakay sila dito sa rescue mo. Makita lang natin sa DBMM Teleradio yung hinihila na kuya. Kuya, may bayad ba yan? May bayad, libre na pwedeng sumakay dito yung mga residente kung sila ay sa kanilang bahay. Ihahatid sila dito ng mga utilities ng village. Actually, ito sa habaan ng Felix Avenue sa labas dito ng Vista Verde Village. Abiso natin sa ating mga kapamilya kasi medyo nagpisto lang party lang sa kahabaan dito na Felix Avenue. Kasi nga dahil baha sa mga villages dito along Felix Avenue, bilang mga sasakyan doon muna pumarada sa may kahabaan ng Felix Avenue. Yung supposed
ng mga kotse. Kaya yung kaunting traffic na mabigat dahil na yung portion ng kalsada na dapat ay daanan ng mga motorsiklo at ng mga bisikleta ay pansamantalang pinaradahan. Pati yung service road dito sa parehong lane ay may okupado na rin ng ilang mga sasakyan. Yung ilang mga villages dito sa katabi ng Vista Verde na daanan ko rin kanina, bungad pa lang actually Ariel at saka Dani ay tanaw na yung mataas na baha. Magkakatabing village kasi ito ay halos may mga lagusan na lang din ng mga villages na magkakatabi dito. Lahat sila ay lubog sa baha. Wala namang umaabot ng hanggang dibdib kumpara last year. Nandito rin ako last year kasi dito mismo sa area na ito, Ariel at last year yung na-witness nating picture dito umabot ng hanggang dibdib yung baha. Pero sa ngayon naman ay sila Presidente hanggang baywang at umaasa sila na huwag na sanang bubuhos pa yung malakas na ulan maghapon o sa mga susunod na araw para hindi na muli tumaas yung creek pati na rin yung tubig dito sa loob ng kanilang village. Nabalik sa inyo, Dani at Ariel. Alam mo, Christian, bata pa ako reporter, yung Vista Verde, notorious na yan sa mga pagbaha. O ibig sabihin kanina, so ngayon may mga naka-standby rescue truck at saka rescue boat. Pero humupa na, no? Kanina pala o kagabi, meron palang mga talagang may in-evacuate, gano'n? Tama ba, Christian? Oo, Dani, sabi dito yung pagpapasok dito ng mga nag-rescue para doon sa mga nilakasiti kasi mga kailangan ng pagpapon. Pero ay hindi na magpasalente lang. Pero umapit itong village, pagtuloy para sa paalang buwa ng kaunti yung ng mahal. So, pero sa ngayon, wala na ako nakita ulit sa mga bagong rescue dock. Marima na lamang doon sa rescue boat na ginamit kanina para susunod ilang mga residente. Wala dito sa kinatayuan ko. Pero may natatanaw din dito na mga naman ko. Mga improvised naman na gawa ng mga residente. May mga gawa sa nalagayan ng bote ng tubig. Meron ding parang gawa ito sa mga PVC, sa mga pipe. Pero ito ay hindi na sa mismong village. Yung ilan dito, ginawa na rin Continue straight on this traffic line. pang dagdag kita rin nila, hindi pa sa kanila, naniningil nila din or kung saan ka magbibigay para doon sa maghahatid sa inyo sa mga bahay. Hindi kasi pala pantay yung baha dito, Dani at Ariel sa ay ilang mga residente. May ilang kasada na abot baywang, may ilang kasada na abot hanggang Udang. Hindi talaga proportion yung level ng baha dito sa loob ng Vista Verde. Hindi na namin tayo makapasok doon kasi yung papasukin yung sasakyan natin kapag inilusok pa doon sa unahan. Maraming salamat. Ingat ka dyan, Christian. Thank you sa report. Maraming salamat at yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM. Maraming salamat, Christian Yusores. Samantala, pansamantalang hindi po na magagamit ang ilang elevator at escalator sa MRT3 dahil po sa malakas na pagulang dulot ng habagat. Kabilang dito ang northbound at southbound elevator sa North Avenue Station, ngayon din sa Boni, Guadalupe at Magallanes Stations. Pansamantalang hindi rin magagamit ang ilang escalator at elevator sa Cubao, Buendia, Ayala at Taft Avenue Stations. Bisitahin lang po ang Facebook page ng DOTR MRT3 para sa latest updates kaugnay ng biyahe ng tren at availability ng elevator at escalator. Apat naman na ang nalimulat na namatay sa Calabarzon dahil sa pagulang dulot ng habagat. Ayon sa Office of Civil Defense Calabarzon, nabagsakan ng debris at pagkalunod ang sinasabing dahilan ng pagkamatay ng apat na biktima. Sabi sa DZMM ni OCD Calabarzon, spokesperson Reyes Enriquez, sumasayaling pa sa validation ang mga nasaunat na namatay. Sa ngayon, walo na ang natalang pagbuko ng lupa sa Calabarzon, kabilang dito ang mga landslide sa Cavite at Tagaytay. Pinakamaraming pa naapektuhan naman ang pagbaha sa probinsya ng Cavite. Grabe yung baha sa may sa may Kawit at sa may part na Veneta o maraming pagbaha. Terrate, opo. Yung nakita din sa social media, lagpas bewang yung mga pagbaha. And magkakalapit lang to, no? Yung western part ng Cavite at yung Las Piñas, mukhang din talaga grabe yung pinost na ulan. Kaya nga, so ang sabi nga dito ng report ni Marquez, yung Calabarzon, 8 ang landslide. And I think 15, if I heard correctly, hindi ko alam kung 15 or 50, pero 15 daw po, baka 50 yung incidents ng pagbaha. And they are still verifying kung saan-saan pa kasi partial list pa lang yun. But we also saw yung mga videos sa Pasig. Grabe yung baha sa highway, at meron din na-report na nasawi nga daw mula doon, pero for validation pa rin. So we just don't know kung Pasig lang
ba yung grabing baha or may ibang bahagi ng Batangas like Nasugbu, Tuwi, Lian, and Calatagan. So yun yung abangan sa mga susunod na oras. So, for now, talagang ang maganda na sinabi mo kanina from, di ba, from red to orange. Ang NCR, di ba? Kumukonti na po yung mga pag-ulan. Pero again, Kailan ba yung next bulletin? Para, alas 5 pa. So every 3 hours na lalabas yung pag-asa ng rainfall warning. Pero sasabay ko na rin na Sir Danny, magpapaalam na rin po ako. ayun, okay, sige, oo, Kasi good. magdi-patrol weekend Yun, pa. maraming salamat sa pagsama mo sa amin dito sa ating special coverage. At syempre, yung iyong expertise ay always needed, ha? Salamat Ganito po. sitwasyon. Ingat po tayo mga kapamilya and job, you just always bring your umbrella. Yun, okay. Yan o si Ariel Rojas na ang ating resident meteorologist. Mag-break ako kami, ha? Papasok lang ang maikling news break. At babalik ko ang ating special coverage ng habagat, alerto sa habagat. In 200 meters, arrive at destination. Special coverage. Special coverage. Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw kay Jesus, subalit ang mahal ng buhay ay pumanaw para sa mga kaluluwa. At ang kanyang Arrived at your destination. ay bumukso para sa sanlibutan. Upukatan ng buhay. Ay, ipasok ko po. Walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang bangsang natauhan at ibuhusong ka na ang iyong sarili para sa aming mahal. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako Turn left and continue on the same road, then turn right. Sige po, ma'am. Salamat po. Thank you po. banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinubuan. Banal na Diyos, banal na pusipos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinubuan. Banal na Diyos, banal na pusipos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan. Sa araw po. Maawa po kayo sa amin at sa buong Arriving in 11 minutes at 3:15 p.m. This route is tolled. Hari ng awa, ako ay nananalig sa iyo. In 200 meters, turn left onto SM City Santa Mesa Service Road. Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat po at God bless. Paalam po muna, pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna, pansamantala. This is Jam the Filipino channel ng Pangulog. Paalam po. PCMN, bahagi na kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita ang maglilingkod at magbabantay kasama ng In 60 meters, turn left